Magandang umaga po dyan sa inyong lahat mga idol. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Binlew at may nag-order po sa atin ng Shamu breed. Isang lalaki at saka yung 4 na babae. At ito rin po yung pasama po natin, yung itlog po ng ating breeder na Shamu. Dahil mag-uumpisa na itong maglilimlim. Nagustuhan niya kasi yung Shamu ko, ito yung bibilhin niya. Tapos yung area na to, ito po yung area niya. Medyo papasok pa tayo sa sa bahay nila pero okay lang, at least nandito na po tayo. At may dala po tayong azula para po sa pang-organic na patuka ni Madam. So tara, punta tayo sa bahay nila tapos titingnan natin kung ano yung may tutulong po natin sa kanyang manukan dahil nagkakasakit po daw. So titingnan natin kung ano yung mga sakit nila doon. So tara. So ito po yung area nila Madam, papasok po tayo. Medyo may mataas na yung mga damo po nila Madam dito. Maganda sana yung area nila Madam dito pag madabihan na yung manok. Dahil yung manok na inalagaan pa ni Madam ngayon ay nasa 200 heads ata. At yung namatay na daw ay nasa mga 70 kung di po ako nagkakamali. So nandito na po tayo sa area nila Madam. Ito kung nakikita nyo, yung inalagaan pala nila Madam mga sir, mga idol, mga heritage po ito lahat. So titingnan natin kung ano yung mga breeders nila ma'am dito. Tingnan po sir. Pagkita ang gawas. Kung bracket sa mata. Ito po yung sinasabi ni Madam na heritage. Ano lang po ito, crossbreed po ito ng Black Astrolorp at saka yung Rhode Island Red. Ito po yung kalalabasan. Pero minsan lang yung may kalalabasan po na ganitong kulay. Ano na lang po ito, mix. Hindi po matatawag ito na Black Astrolorp dahil yung kulay talaga ng black ay pure black lang po talaga. Walang kulay na pula yung mga balahibo niya. Lahat po ng klase na Black Astrolorp dito nila Madam, hindi po pure. Mix na lang po ito. Kini siya, kuha ni siya, badjina, pure gya po na. Pero ang kining mga yun nani, crossbreed na ni siya sa Bisaya, sa kuhaan, crossbreed sa Bisaya o Rhode Island. Ito po yung pinaka number 1 po na problema nila Madam. Kaya po ako yung inatasan niya mapunta po dito. Dahil po ang sakit po nito ni sa ano po ni Madam, sa sipon po at saka yung kuraysa. Ito po yung palatandaan na nagkakakuraysa po yung sakit ng inyong mga alaga. Nakapikit na po yung kabilang mata niya. Tapos pag bubuksan mo yan, yung lalabas po niyan tubig, tapos may kulay puti. Ito po yung kulay puti. Ayan. Ang mapipiktuhan po nito, yung yung mata niya hindi na po makikita yan o hindi na po makikita. Pero pag gumaling po yan, medyo na nagamutan nyo agad, makakakita pa po yan. Pero pag hindi, yung target po kasi nito, yung kuraysa, ay mabubulag po yung alaga po nating manok. Yung pinakamadali pong matamaan nito, yung mga sisiw. Kaya lahat po ng manok ni Madam ngayon, mag-i-inject po tayo ng kuraysa vaccine. Wala pong matitira dito, lahat po dito ibabaksinan po natin. So ito, ipapasok muna namin to lahat ng mga alaga ni Sir dahil mahihirapan po tayo sa pag-inject pag naka-pre-rinse lang po sila. Ipapasok po natin lahat, tapos yung na-inject na po natin, ipapalabas na lang po natin mamaya.
Mag-umpisa po akong mag-inject mga alas 3 pa po ng hapon. Dagpo po yung inuwan pa sa ha? Dagpo po. May man. Ano kasi Pilipino ang ano sa po niya. Dito hilig ko kayo ng inyo. Ha? Sige, ano sir? Kaya po di po magaling-galing po yung mga sakit nila sir po sa mga alaga nila dito kasi yung nagkakasipon po at saka yung walang sakit nagkaano lang po nasa isang linya lang po yung pre-range, hindi po nila kinukulong yung nagkakasakit. Pero ngayon dahil nandito po tayo bago po tayo mag-inject po sa lahat po ng mga manok yung nagkakasakit dito po natin ilagay, tapos yung hindi wala pong sakit doon po natin ilagay sa kabila para po hindi na po hindi na po magkasakit yung iba. Ito na lang po yung gagawin natin diskarte para hindi na po mamatayan yung mga alaga nila sir po dito. Yung mga alaga po nila madam dito, nasa mga 2 months old pa lang po ito lahat. Ang nakaano lang ka madam, handa na po siya sa pagdating po ng pag-breed po ng manok. Handa na po siya. Kaya nag-order po siya ng 1,000 capacity na hatcher at saka yung 1,000 capacity na sitter. Sobrang laki. Nasa mga 4 months pa siguro bago makapag-breed si madam nito. Mamaya mag-unbox tayo dahil may itlog po tayo ng itlog po ng Shamo. Iloload po natin mamaya at saka may dadating po daw na dadating po na order si madam ng mga heritage. Ayun patay. Ito yung isa sa mga dahilan kaya pinapunta tayo ni madam dito para makita natin yung area niya. At saka may sinabi pala si madam sa akin na yung azula niya daw, pag order niya sa Shopee, walang nabuhay, patay po daw lahat. Kaya nagdala din po tayo ng azula para pangpalit po sa ni madam, pangpalit po sa fish pan po na ginawa para sa azula. Pero dako ra gani ni. Mo ba? Oh, pero dito giya po sig kumuha. Uy, basubas na ako ang kuan. Mo rin nakanindot sa kuan azula. Dali ra kay pagpadaghan. Ay sa kamao ka mo kuan. Dali na sa daghan. Isa kasi mana na kanang inana puno na kay na. Mo ba? Na idagmay. Mga patay magi-deliver din he. Mga panay na buhi. Nagtatanong po siya sa akin bakit daw namamatayan yung manok niya, yung saging yung pinapakain ganito. Paano po hindi mamamatay dahil yung balat po ng saging ganito po na balat isinama po sa pakain. Isa po yan sa problema sa manok, hindi na po matutunawan yung loob niyan. So yung gagawin po natin ngayon, tuturuan po natin sila sila sir po dito dahil siya yung pinagkatiwalaan ni madam dito. Ito po yung kapatid niya. Tuturuan po natin siya ngayon dahil kumpleto naman po sila sa kagamitan. May makina po sila para pang slice po sa mga ganitong klaseng mga organic na ipapakain po sa manok. Tuturuan po natin para po makatipid po sila dahil lahat po ng area nila madam. Yan, lahat po ng area nila madam, puro po saging. Kaya malaki pong pakinabang pag madamihan na po yung mga laga nila madam. Nakakasave na po sila dahil malaki pong tulong to para po sa mga organic. Ganito. Tapos pinaka numero 1 na maganda pong ipapakain po sa manok, yung ganito, yung bunga sa po ng saging. Yan. Kung medyo nasa mga 2 months or 1 month old pa lang yung mga alaga nyo, pag magpapakain po kayo ng bunga po ng saging, ganyan. Kanya kailangan nyo po yung lutuin yan, tapos kunan nyo ng balat. Dahil hindi pa po alam nila sir kung paano po gawin to, tuturuan po natin sila lahat dito ngayon habang nandito pa tayo sa area nila. So ito yung unahin natin. Madali lang naman to. Pwede ba ito magpaandar ni sir? Oo. Isod. Ito po yung maganda nila sir po dito. Kumpleto na po sila sa kagamitan po para pang organic. Ipon po sir. Ipon. Iwanan na sir.
Salang para kusog. So, ito po. Ito po yung giniling po, galing po dito sa makina, yung ano po, puno po ng saging. Ito yung tuturuan natin nila sir, para po hindi na po hindi na po mahirapan, kagaya po nito. Ito yung parang may buhok. Tawag dito. Sa amin sa Bisaya, subok. Ito hindi na po natin isasama to dahil matagal po matunawan yung alaga po natin ito. Yung ituturo, kukunin lang po natin ito. Tapos para po hindi sila mabigla sa ganitong klaseng pagkain, kunin nyo yung pinakatubig po nito, pigain nyo, ganito. Kung maaari, mas maganda, hugasan nyo para maano po nila sir, para po mabilis po matunawan yung mga alaga natin at saka hindi po sila mabigla po sa panglasa po nito. Iba po kasi yung panglasa ng yung mga commercial feeds kaysa sa mga ganito dahil karaniwan natin ginagamit sa pagpatuka is commercial feeds. Para po hindi mabigla yung mga alaga ni sir, pipigain natin, kukunin natin yung tubig po nito, tapos haluan lang po natin ng feeds para po gumana yung kumain, tapos makatipid lang po sa patuka sila sir. Ito. Ganito lang po yung proseso niyan, mabilis lang po. Yung kailangan nyo lang po yung gawin, kailangan diskarte na lang po para po makatipid po kayo sa patuka. Ito po yung tubig, sobrang dami Ito po yung katas ng puno. Yan. Kung pwede, hugasan nyo. Tapos tsaka nyo lagyan po ng feeds para sigurado pong kakainin po to ng mga manok.